Hello. Hello. Kumusta kayo? Hi. Pads, may tanong ako, do you lie? Ano bang lie yan? L-I-E lang kasi yung alam ko. Ay, hindi pareho lang pala yun. Yung paghiga tsaka yung pagsinungaling, I mean. Napapanahon kasi na mapapansin natin sa social media, sa political atmosphere natin, lalo ngayon sa panahon natin. Aba, hindi mo na kilala kung sino ang nagsasabi ng totoo. Sa Mhm. balita, sa kani-kanilang mga social media platforms, somebody is accusing the other party na sila yung nagsisinungaling, sila yung nasa totoo dapat, tapos kokontrahin nung kabilang partido, nagsisinungaling yun. Eh, napapatanong ako sa sarili ko, ano yung ano ba yung quality na isang buhay na kino-consider yung pagsisinungaling as something na normal, 'no? And dito natin balak, simulan naman o buksan ang ating November 2025. Bakit nga ba mahalaga ang November natin, Pads? No, not November. Hindi, joke lang. At birth Hindi. month ni Father Lennon, siyempre. Hindi. Ang November din, of course, sineselebrate natin, I think, third or fourth na Thursday ng November ay yung World Philosophy Day. So, um, itong ating mga episodes for this month ng November, we will be discussing philosophical topics. Pero, hindi yung mga topics na more academic, no? So, we'll try to have in these episodes, no? 4 episodes, I think, na yung tinatawag nating pilosopiyang pangkalye, no? So, ibig sabihin, yung mga tanong na Practical. practical, no? So, for example, today, we will be diving dun sa nabanggit na nga ni Russell kanina, no? Yung pilosopiya ng pagsisinungaling, no? Na marami sa atin nagtatanong, is it always bad, no, to lie, no? Meron bang mga situations na pwede kang magsinungaling, nakatanggap-tanggap ang kasinungalingan? O baka naman talaga inimbento lang natin yung morality ng katotohanan, di ba? So we will be discussing this topic. Of course, may sasamahan tayo ng mga ilang mga philosophers na ano ang kanilang mga opinion dito sa topic na ito, no? Anyways, so let's now start this and let's see our philosopher friends kung ano ba ang masasabi nila dito sa tanong na ito. Kaya wag na natin patagalin pa. Ako po muli si Lennon At ako naman po si Russell, at ito ang Tamang Usapan. usapang may tama. Yun na nga eh. Alam mo ba, parang ano eh, lying is as easy as breathing. Even to, you know, people we look up to. Parang halos lahat ng tao nagsisinungaling. Minsan, tama ka naman dun, para sa kabutihan, so to speak. Pero minsan para makaiwas sa gulo, para hindi madawit yung pangalan mo sa gulo. Pero kung titingnan mo lahat ng moral institutions sa'tin, lahat ng mga foundations sa'tin, religion, even ang ating mga batas, at siyempre ang philosophy, may masasabi dito. Yeah, kaya sa episode na ito, let us discuss, no, about this question. Is it always bad to lie? So we will be exploring this topic through the eyes of great thinkers, no? Like for example, si Immanuel Kant, si Saint Thomas Aquinas, si Socrates, si Anscombe, or yung mga utilitarians like Mill or Bentham, or the situationalists like Fletcher. And of course, bigyan natin ng oriental flavoring, no? Tingnan natin Oo, anong masasabi ng mga orientals. kasi para hindi naman baka sabihin ng mga tagapakinig natin baka bias tayo sa West. Although it's true, hindi naman kami magsisinungaling doon, 'no, pero at least, dahil Pilipino tayo at, partly meron tayong touch ng Oriental philosophy sa atin, 'no. So, yeah, in our first segment, what makes a lie a lie? So, let's first start, define muna natin para walang confusion, walang,
anong tawag mo diyan, equivocation ba 'yun? So, let's define what's lying 'no. Lying is not just something is not just something it's not just saying something false 'no, Mhm. but it's saying something false with the intent to deceive. Yeah, Kailangan natin exactly. qualify kasi without that intent to deceive, probably yes, probably no, puwede siyang lying. Pero if it is really meant to deceive, to manipulate, uh, a result, um, to influence a decision, to instigate public fear, public panic, public outrage, and it's deliberately false or spreading falsehoods, that's lying, 'no? So, kailangan klaro sa'tin 'yun. So, pagsisinungaling 'yun. So, sa Tagalog kumbaga, hindi lang siya sa pagsasabi ng mali, pero sa pagsasabi ng mali o pagsasabi ng hindi totoo na merong intensyon na manloko ng kapwa. Yeah. Well, as early as now, hindi pa natin bibigyan ng moral ano 'yun, ng moral judgment. Although yung language natin it may seem um, na negative kasi nga manloko, mang-deceive 'no. Pero sasabihin ng iba especially ng mga situationalists na, hindi kasi nanloko lang ako, nag-deceive lang ako para may protektahan, for example 'no. So later on natin titingnan 'yan. Importante ngayon dito sa ating definition is that it's a deliberate, ibig sabihin conscious ka. Kaya nga sabi nga ni Russell, sabi mo nga pre ay hindi yun siya nagsabi ka lang ng false thing 'no, kasi nga baka hindi mo lang talaga alam, mali yung nasabi mo 'no. Oo, kasi 'di ba tayo sa social media sa dami na nating na nakukuhang mga info, meron lang din tayong joy to share, eh. Even Yeah, yeah, yeah. in this podcast, we cannot fully claim na absolutely lahat ng mga nasasabi natin based sa mga nababasa natin ay completely true, completely expressing nung thought nung isang philosopher, thinker o na yung bisitang inano natin, hinihiyan natin ng opinion. Pero that's the point, eh, without that intent to deceive, eh, 'no? Kasi if for example, sa podcast na 'to, we intentionally want people to just side dun sa ating leaning at alam natin we're lying and we are not actually serving 'no, the purpose Exactly. ng truth, yeah. Yeah, kaya nga lying is in that sense an act against the truth, eh. Kasi if the truth is what binds people, what binds relationships, promises, kasi you cannot promise something na sa loob-loob mo alam mo na hindi mo tutuparin 'no. So, kaya nga for example, although this is an excursus, sa annulment, I'm speaking sa ecclesiastical annulment, hindi sa civil. Kapagka nasa utak mo na hindi ka naniniwala sa absolute permanence ng marriage before pa kayo ikasal, automatic null and void yung kasal ninyo basta mapatunayan na nasa isip mo gano'n, 'no. So, I mean, you cannot promise something na hindi ka nagho-hold on dun sa truth, 'no. So, yung lie, yung act of lie is against that. Again, hindi pa tayo naglalagay ng ano, ng moral judgment dun sa act of lying kasi nga we will be trying to see yung sagot nga dun sa question. Is it always, all time na masamang magsinungaling o may mga exceptions? Yeah, and it raises the question, eh, what do we value more, ba truth or compassion, honesty or harmony? And it's also one thing about ethics na maganda, eh, kasi our actions or inactions or the words we say or we don't say, it's always subject to moral valuation. Ito yung sinasabi ko sa klase ko, eh, our essence or our being as ourselves 'no, ano yan 'to, eh, inherently good tayo 'no. Pero what we do 'no, what we say, how we act is always subject to moral valuation. Kasi we are not perfect 'no. And itong episode din natin hindi naman ito moralism na parang, "Okey bawal 'to, wag niyong gawin 'to." But rather, we are inviting our listeners to think with us, to reflect with us, to discern with us. Kasi araw-araw natin itong
experience. Araw-araw natin 'tong either tayo directly maka-experience o araw-araw natin 'to mawi-witness sa trabaho, sa transportation, sa kung nanonood kayo lagi ng mga session sa Kongreso o sa Senado, everyday, personally, you're living with somebody, communally, maraming instances na susubukan ka ng pagkakataon kung ikaw ba ay papanig sa truth, kahit disadvantageous towards you, or you will easily resort to lying. Yeah, kaya umpisahan na natin 'no, tingnan natin ngayon yung, mga philosophers 'no. Umpisahan natin sa isang very ano, predictive kumbaga na philosopher 'no, kasi nga dati raw ay malalaman ng kanyang mga kababayan na 4:00 ng hapon kapag naglalakad na siya. So hindi sila nagre-rely sa relo nila kasi gano'n siya ka-ano, ka-organized 'no, kumbaga. And also in Precise. his philosophy, gano'n din siya ka-organized 'no, and sa kanyang moral philosophy, organized din 'no. So, Sel, pakilala mo sino ang una nating ano, philosopher? Well, ang ating unang philosopher, ini-introduce niya yung absoluteness ng truth, 'no. So, ah, with that, lahat tayo meron daw tayong duty sa truth. And this philosopher is no other than the great German idealist of his time, Immanuel Kant, no? So-called king of moral absolutes. Yung kanyang ethics, I think ang tama ba na deontological ethics yung Yeah, the kay ontological ano 'no? ethics, yeah. Kasi nanggagaling siya dun sa ano, eh, sa ontology 'di ba, yung study of being. So, nanggagaling siya dun sa idea na ethics, the knowledge of right and wrong, is something na metaphysical in the sense na yun ay applicable sa lahat ng tao, sa lahat ng oras, sa lahat ng situation, 'no. Ito yung tinatawag ni Kant na categorical imperatives, 'no. So, these are moral laws na when you imagine, 'no, sabi niya kapag nasa isa kang situation and then you are thinking, "Anong dapat kong gawin?" Dapat mo raw munang isipin, so, is it the same act that I would like someone else in a similar situation to do, 'no? For example, killing someone. So, 'pag inisip ko na hindi ako yung gagawa at gagawin ng iba, gusto ko ba na gagawin din nila yon? So, parang hindi kasi ibig sabihin nun magpapatayan na lang tayong lahat, 'di ba? Sabi niya, itong categorical imperatives na 'to ay nasa loob na natin, nasa reason na natin, eh, 'no? Kailangan lang natin itong tuklasin ulit o ilagay ba sa forefront 'no, and these are universals. So sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar, sa lahat ng tao, the same rule applies. And mas specifically ngayon sa tanong na, is it always bad to lie? For Kant, yep, lying is always everywhere bad. It is always everywhere wrong, no? So kahit na ano pa raw situation 'no, kahit na tawag dito, kunwari tanungin ka ng girlfriend mo halimbawa 'no na, "Oh, ano tumataba na ba ako?" Hindi mo puwedeng sabihin na hindi, kailangan mong sabihin na oo kahit na mag-aaway kayo. O 'pag tinanong ka niya na, "Maganda ba yung kaibigan ko?" Dapat mong sabihin na, "Oo, maganda siya." Kahit na mag-aaway kayo later kasi nga that is your moral, obligation 'no, na magsabi lagi ng totoo, always, anywhere, anytime na totoo. Mas mahalaga yung iyong moral duty na magsabi ng totoo kaysa yung iyong moral duty na panatilihin yung kapayapaan ninyong mag-jowa. This what makes Kant, uh, a very big figure sa German philosophy kasi as you can notice 'no, even well, if you're watching mga western themed na sitcoms or movies or, mga series 'no, sa Netflix or kung saan, you will always notice
na madalas sa madalas, characters seem to be natural for them na 'di baling malagay sila sa trouble as long as they say the truth 'no. Parang kung lying sila, alam mong deliberately lying, they lie to deceive 'no. Pero at all times, most of the time, they tend to always side or incline sila magsabi ng totoo, even if it cost them, yun nga, relationships, away, or even their lives. Sa palabas yun. Pero culturally speaking, ang West gano'n talaga, mga Westerners, I was privileged to live with some 'no, when I was with the Capuchins, when I was, still studying, there were Spanish priests pa noon. Then sa Claret din may mga Spanish, sasabihin talaga na sila nila sa'yo 'pag bobo ka talaga. Hindi nila isi-sugarcoat. Bagay na sa mga Pinoy or sa Oriental medyo magaling din tayo dun 'no, sa Oo, we sugarcoating. Pero this is tend the point. na ano, i-swabe yung ano. Yeah, yeah. Kasi nga 'di ba maririnig mo kahit sa Pilipino 'no, bakit bakit kasi ganyan ka magsalita? Puwede mo namang sabihin ng maayos, 'di ba? May gano'n tayong naririnig. Kasi eto nga, we go back to Kant. For Kant, morality is not about consequences. Eh, tayo kasi consequence-based tayo mga Pinoy. Hala, kapag ginawa ko 'to, 'pag sinabi ko 'to, may mangyayari, masasaktan si ganito, si ganyan, etcetera. No, kay Kant hindi. No, yung duty muna natin sa katotohanan first, tsaka natin tawirin yung consequence nun is another situation 'no. So, gano'n 'no. It might sound absurd absurd to all of us, pero ito yung sinasabi kasi yung categorical imperative, yun kasi ang magdadala ng social order. Kung tayo daw kasing lahat wala tayong commitment sa truth at mas madali lang sa atin magsinungaling kaysa magsabi ng totoo, saan yung order? Kailan lang tayo magkakaroon ng order ng justice? So, you must act on only on a principle that you can will to be universal. Sabihin nun, you are not only thinking of yourself kasi nga, ah, I believe 'no, correct me if I'm wrong, may tatlong main work si Kant. So, the Critique of Pure Reason, that is his framework of epistemology, yung theory of knowledge niya. That's Critique of Pure Reason. Ang sinasabi niya doon, maraming levels from the senses. Pinagkaisa niya kasi in a way 'no, I mean, I'm oversimplifying siguro and magagalit yung ibang mga doctors ng philosophy, pero, ultimate na giyera na since Heraclitus and Parmenides kung ang being ba ay one or ang being ba ay many, is it changing or is it so something like that 'no. Is it immutable, unchanging? Is it changing always like Heraclitus? Then you have Descartes and Hume 'no, na we can learn things because innate na nasa atin, kailangan lang tapikin 'no. So rationalism. Then you have David Hume and the English people na the English philosophers na no, it's empirical 'no, John Locke, David Hume 'no. Tapos sabi nila you have to experience something first for you to be able to learn it. Then here comes Kant, pinag-isa niya yun sa Critique of Pure Reason na, no, there's something here na meron kang, makukuha by rationality. So from your conjecture, then your understanding, then you can rationalize it. Then you have here your senses, then your perceptions. Pero lahat 'yan may pinakamataas diyan. 'Yan yung tinatawag niya na pure reason. And pure reason is what we call intuition. Hindi ka na mag-iisip, gagawin mo na lang, pure reason 'yun. Diyan dahil doon nagawa niya yung second book, Critique of Practical Reason. Nandiyan yung ethics 'no, yung categorical imperatives sinasabi niya, okey kung lahat tayo nagkakasundo tayo na tayo ay bilang tao meron tayong capability for intuition, na alam natin na yun ang tama, eh. Alam na tayo natin hindi na kailangan
Kung halimbawa nasa gipit na sitwasyon ka, hindi na kailangang maghanap ka ng libro to ask yourself, you just have to act on it, 'no? And kung tayo lahat magkakasundo na may gano'n tayo as humans, di applicable yun sa lahat, 'no? Therefore, meron tayong gano'ng klaseng commitment, duty, kaya deontological ethics yun, Deon kasi is duty, eh. Then the last thing is yun nga, critique of judgment. Dun naman papasok yung aesthetics, no? Kaya yung ano ba yung maganda? Ano ba yung maganda at mabuti? We can always say it. Why? Kasi ang foundation natin ay pure reason. So, may critique diyan kay Kant, especially kung yun nga, paano kung hindi fully functioning yung rationality ng isang tao. So, ibig sabihin ba exemption sila? Dito pa lang sa Pinas medyo merong gano'n, ah, kung ibenta ang utak medyo mahal kasi hindi masyadong gamit. Malamang ako isa, second hand 'pag binenta utak ko, medyo mahal pa kasi wala pang gamit masyado. Pero that's basically dun ko lang kinwento yung mga background kay Kant. Pero Pads, ikaw ba, to make it more practical again, bakit? Yun ang tanong kasi sa dulo pa rin, bakit? Bakit kailangan meron tayong commitment sa truth? Bakit hindi puwedeng magsinungaling? So again, going back nga dun sa idea ni Kant ng categorical imperatives. Kasi it is something that you wish, not only wish na parang gusto mong mangyari, pero rather you are convinced na ito yung tama sa lahat ng oras, sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar. So imagine if lying is moral, no? Hindi mo pwedeng sabihin na moral lang 'to dito sa isang situation na 'to tapos sa iba hindi na. Para kay Kant yun, walang sense yun. It's either moral or immoral, no? So, kung maglalagay exceptions, ibig sabihin dapat yun ay may include lahat, no? So, as Kant says, if lying becomes morally accepted, no, then the world, the order of the world will collapse, no? Kasi nga, kung lahat magsisinungalingan na lang tayo, para saan ang mga kontrata, for example? Para saan ang mga marriage promises, no? Lahat yun, babagsak yun. Kasi nga, wala ka ng ano, wala ka ng foundation ng truth, eh, 'no? So, wala ka ng i-a-assume na panghahawakan na katotohanan. Therefore, lying destroys morality at its root, 'no? In short, para kay Kant, walang exceptions. Again, even if maganda yung intentions mo, even if maganda yung end, the end does not justify the means. And intentions are not the thing that qualifies the morality of the act, no? Yun yung para kay Kant, no? Pero, of course, may mga criticisms, no? Merong tayong tinatawag na yung, well, si Kant din naman yung nakapag-isip nung ano, nung thought experiment na ikukuwento sa atin ni Russell ngayon. Yeah, basically ang point lang naman sabi ni Kant, imagine may isang mamamatay tao kumatok sa pintuan ng bahay mo 10 oras ng gabi at alam mong mamamatay tao siya. Tinatanong niya kung nasaan nagtatago yung kaibigan mo. Tapos alam mo yung intention niya dahil nga mamamatay tao siya, nandun siya para, gawan ng dahas o ng panganib yung life nung kaibigan mo. Ang tanong ni Kant, sasabihin mo ba yung totoo? For example, alam mo kung saan nagtatago or itinatago mo yung kaibigan mo. Kunwari ano, kung ilalagay natin sa actual, kunwari, anak ka ng isang ano, corrupt politician na kumita sa ano, sa flood control projects. Alam mo kung nasaan siya, alam mo na nasa Four Seasons Hotel siya sa Madrid. Pero sasabihin mo ba pagka hinanap o hindi, Nagkita na 'di ba ba? kayo diyan? 'Di nga, hinahanap ko nga, eh. Hina-hunting ko. Nung isang araw dumaan ako dun kasi may bisita ako, 'di ko nakita. Pero hindi. So, Kant, ito controversial 'to, pero kasi sabi ni Immanuel Kant, oo, sasabihin mo. Kasi duty mo. Hindi lang siya dahil sa kailangan mo, rather duty mo magsabi ng totoo na nandito yung kaibigan ko sa loob, 'no? So, hindi mo kasi makokontrol, eh. Para kay Kant, 'no, you can't control what others do with your
words, no? You can only control your own moral integrity. So in that case, hindi mo makokontrol, hindi mo in a way, hindi mo kasalanan, quote unquote, napapatayin nung mamamatay tao yung kaibigan mo. Kasi siya naman yung gagawa ng act. Pero ikaw, ang makokontrol mo is either you will say the truth or not. Again, the consequence is not important, no? Yung mismong act, yung pagsunod mo dun sa duty sa categorical imperative. So, you have to say the truth, no? Kung papatayin niya, kasalanan niya yung pagpatay, no? Hindi ikaw. Kapag nagsinungaling ka, ikaw ang talo doon, kumbaga, para kay Kant, no? So kahit na alam mo yung ano, yung intent ng killer, no, ang kailangan mo pa rin dun na gawin is that kailangan mo makontrol yung sarili mo kasi if you lie, you become morally guilty because of your lie. No, kahit na napakaganda ng intentions mo. Pero kung nagsabi ka ng totoo kahit na mapatay yung kaibigan mo, you are not morally responsible, at least for Kant. Laruin natin kasi nga yung point nga ni Kant, tayong mga Pinoy kasi maintindihan mo sa atin, ang iisipin kasi natin, "Hala, ako ang dahilan kung bakit namatay siya." Hmm, Kay Kant yeah, hindi. yeah. Ang dahilan kung bakit namatay yung kaibigan mo ay dahil pinatay siya nung mamamatay tao. Ngayon sabihin mo, kasi nga pilosopo din tayo, eh. Hindi, ako kasi nagsabi, eh, kaya natunton niya kung nasaan yung kaibigan ko. Hindi, kay Kant kasi hindi, kasi yung pagsabi mo kung nasaan siya, it's, nagbibigay ka ng option sa kanya kung gagawin ba niya o hindi. So, ang point dun at least ikaw. Ito hindi rin namin sinasabi na parang ito'y din namin ni Father Deno, pero ganito nga kasi yung point, eh, ng philosophy ni Kant. Kaya nga, well, not so long time ago, kaya nga may mga Germans na very infamously ganito mag-isip, kaya kung ano-ano mga pinaggagawa nila some less than 'Di ba? 100 years ago, 'no, parang that's a point. Yeah, One good example niyan pre nung after ng Second World War, 'no? Tapos 'di ba nagsitakasan yung mga Nazis tapos may isang, Nazi pangalan niya si Eichmann na nagtago sa Argentina. Tapos mga 60s na ata or 70s, nahuli siya ng Secret Service ng Israel, ng Mossad. Tapos dinala siya sa Israel 'no. So, tapos nagkaroon ng trial of the century yun ng kanya. Isang philosopher si Hannah Arendt. Ay sorry si Hannah Arendt nga ba? Yeah, teka. Yeah, si Hannah Arendt nga. Oo, sorry. Si Hannah Arendt na dating jowa ni ano, kulasisi Heidegger, ni Heidegger. Heidegger, Oo, tama. oo. So si Hannah Arendt nga. So si Hannah Arendt ay Jew, 'no? Siya ay Hudyo. Tapos siya ay, writer din sa New York Post ata, New York Times. Pumunta siya ngayon ng Israel para makita yung ano, yung trial 'no. Dun sa trial na yun, kung ano basahin niyo yung libro ni Hannah Arendt yung ano, Eichmann's Trial ata, Eichmann in Jerusalem, something like that. Dun siya naka-ano si Hannah Arendt nung tinatawag niya na banality of evil 'no, na ang evil is something na hindi yung parang iniisip natin na parang kontrabida na 'no, rather evil sometimes happens to people in the very ano, ordinary. Kasi ang laging sinasabi ni Eikenman dun sa kanyang defense, ginagawa ko lang yung duty ko, ginawa ko yung trabaho ko 'no. So ngayon Pag-utusan lang. tingnan mo yung ano diyan, tingnan mo yung kay Kant 'di ba, na duty mo kasi yun, eh, hindi mo importanteng tingnan yung ano, yung consequence. So yun yung isa sa mga ano, um, in a way ano, unintended ano, consequence din ng ano, Consequences filosofiya ni Kant. ng yeah. Kasi talagang revered yan si Kant 'no. Pero yeah, so at least you have presented you one very important philosopher of our time na yung sinabi regarding this. Now, let's proceed 'no to kasi mamaya may mga situationalists naman so pero just to ano lang, yung critic nga dito, for example, Benjamin Constant and Elizabeth Anscombe and the other situationalists mamaya may papakilala kami isa. Sabi niya, "Para namang gago." Sabi hindi kasi it's absurd 'no, it's absurd na
really? You're going to betray your friend for that? And yun nga, with the horrors of the Showa 'no, yung Holocaust, with all these violences na parang hindi ba nagiging enabler tayo ng violence kung ganito dahil parang, "Hindi, eh, duty lang naman namin, eh." So, ang sinasabi lang nila, truth without love kasi nga, yeah, it's one thing to be committed to the truth and it's very important. But truth without love or prudence, meaning prudence, ano ba yung Tagalog ng prudence? Ang alam ko pagpapahinuhod, eh, pero kahit ako hindi ko alam ibig sabihin ng pagpapahinuhod. Pero yung saying the right words at the right time towards the right person or doing the right things at the right time. So, prudence. Ito kasi sabi natin kanina sa situation ng Pilipino, yung maraming ways para magalit ka sa isang tao pero kapag 'pag sinabi mo siya ng maayos, based sa pinakaangkop na pamamaraan at angkop na timing, hindi siya magreresulta sa away o dahas, but rather sa pagkakaunawaan. So, parang gano'n. So, truth without love or prudence becomes cruelty. Surely morality must consider context. Kaya mamaya mamaya yan. Pero sige, we have here, Kant was probably around 1700s to 1800s. So, 18th century. Pero atras tayo ng konti. Siyempre before that, anong pang mga nauna-una diyan and let's look at the Christian philosophy. Well, no other than Saint Thomas Aquinas, one of the ardent lovers of the truth also. Sige, Kung si Immanuel Kant ang kanyang ethics ay yung tinatawag nating deontological ethics, no? Kay Saint Thomas Aquinas naman, kaiba sa popular imagination na ang kanya ay yung kumbaga, um, theological ethics 'no, na parang dinikta lang ng Diyos yung mabuti at masama. Kay Saint Thomas Aquinas, ang pinanggagalingan ng kanyang ethics ay yung natural law, 'no? So, yung natural law ma-o-observe mo siya sa nature, 'no, yung kung tama ba o mali ang isang bagay. And 'pag tiningnan natin ngayon itong ethics 'no, ni Saint Thomas Aquinas, mapapansin mo mas balanse dahil doon. Kasi nga hindi siya dahil duty mo lang siya o hindi siya dahil lang sa consequence lang o dahil lang sa intention lang. You will have to see first ano ba yung na-observe mo sa nature and then later on of course papasok mo dun sa equation 'no, yung Diyos. Pero just looking at the natural law, ibig sabihin kahit na you profess atheism, pwede mo 'tong ampunin yung ethics ni ano, ni Saint Thomas 'no. so for Thomas Aquinas, may classification naman yung lying. So, lying is wrong. Yun naman ang point dito ng episode na 'to. Wala namang magde-defend dito ng lying. Pero for Aquinas, it can be classified 'no. Una, meron naman yung tulad ng mga biruan natin na parang, "Nandiyan ba si ano, nandiyan ba nanay mo?" "Wala daw, eh." Sabi niya, "Wala, eh." So, joke cause lying, joke cause lies 'no, joke kung saan galing yung salitang joke. So, it's being said in fun. Meron namang officious lies, these are lies told to help 'no, or yung malicious lies. Yung third kind of lie are the kinds of lie being told to harm 'no, to inflict harm sa isang tao. As you can see 'no, si Thomas Aquinas as a good ano, medieval scholar. Mga medievals mahilig sila niyan sa mga ano, eh, categories 'no. Kaya yung mga sinasabi nila Scholastics, hindi ano, yung mga scholastics, yung mga sinasabi na hindi raw scientific ang mga ano, scholastics, hindi yun totoo. Sa kanila nagsimula yan, yung scientific method. totoo Kasi yan, oo. mahilig sila diyan, eh, na mag-categorize, gawa ng hierarchy kumbaga. So makikita natin dito ngayon 'no, kay Thomas Aquinas na, yeah, all lies are of course sinful because they oppose the truth 'no. Pero not all lies are equal. Mayroong hierarchy kumbaga ng lies at Yeah, nabanggit ni Russell 'yan. Kasi para kay Thomas Aquinas, you cannot equate 'no, na parang at the same level yung nagsinungaling ka kasi nagjo-joke ka lang
dun sa nagsinungaling ka para makasama dun sa kaibigan mo o dun sa kapitbahay mo 'no. For example, magsabi ka 'pag tinanong ka ng girlfriend mo na, "Nagagandahan ka ba dun sa kaibigan ko?" Nagagandahan ka pero sinabi mo na hindi 'no. So, it's a lie. Puwede natin sabihin na officious lie yun. Pero hindi mo yun mako-compare dun sa lie na magsabi ka na kahit na nagnakaw ka sa PDAF tapos sasabihin mo na wala, hindi ako nagnakaw 'no, na ako ay Bible fearing individual. Yeah, yeah, yeah. Hindi mo puwedeng mapag-ano yun, mapagpantay yun, mas malala Mapagpantay, itong isa, oo. totoo yan. And just to fun fact 'no, yung mga fathers ng scientific revolution, Roger Bacon, Francis Bacon, these are medieval philosophers. Mga nagpang-abot yan sila nila Aquinas, sila John Duns Scotus, nila Meister Eckhart, sino pa? Si William of Ockham, 'di ba? And mind you, the mentor of Thomas Aquinas, Albertus Magnus, is the one called as the patron of the natural sciences. Si Saint Albert the Great, also another great Dominican fellow, no? Pero that's a point. Organized, no, yung scholastic philosophy. Kaya nga yun din yung critic nun, eh, na teka bakit parang 'di ba over categorization naman 'yan. So baka hindi naman nagfo-fall talaga and we are just naming names 'no. Pero ang point naman dito, Aquinas emphasizes charity kasi nga may religious nature naman dito sa lying. Kasi nga, lie is a sin against the truth. Sin is a religious concept 'no, sa religious concept. Kaya ang in-emphasize dito ni Thomas Aquinas is charity. Why? Because sin back then, especially during the medieval times, it's not only personal in nature but it's also social. So once you are identified as a quote unquote sinner, you can be immediately expelled out of the community. That's why uh it's not it's not something to be taken lightly, unlike in our times no ngayon. Kahit mapersona ng lata ka na sa isang bayan parang, Wala na. dati hindi, dati hindi. Kasi even your family will suffer the consequences if you commit a sin. That's why, what Aquinas would emphasize is charity. So consider, teka baka naman hindi naman grave yung kanyang sin against truth 'no. Kaya because truth is also ordered 'no, and dito rin parang I think it's also Aquinas yung Ordo Amoris 'di ba? Hmm, It must be ordered towards love. So dapat yung the way we treat everything including the truth, it should be looked at sa lente ng pagmamahal 'no. So kung if you are telling a lie because it's out of love and devotion to God, to somebody, to your wife, to your father, to your mother, to your country 'no. May ibang valuation 'yun, may ibang moral valuation nun compared to you're telling a lie just to save yourself, para maging self-serving lang. So 'di ba may sense 'di ba, may sense yung pilosopiya ni Aquinas. So if telling the truth exposes someone to grave harm, you may withhold it for Aquinas kasi ano, makakasama, mamamatay yung tao, but you may not deceive. So ano bang practical na ano dito, practical na way 'no? Alam niyo yung tinatawag na sini-circumvent na lang natin minsan, 'di ba? Halimbawa, pumunta sa'yo yung killer, gamitin natin yung kay Kant oo 'no, yung kay na Kant, yeah, yeah, yeah. pumunta yung killer, may intention siya na patayin, nasaktan yung kaibigan mo. Sabi niya ang tanong ng killer sa'yo, "Alam mo ba kung saan nagtatago ang kaibigan mo?" 'Di ba yun ang tanong halimbawa. Tapos ang sabi mo, "Alam ko kung saan siya nagtago dati, pero ngayon hindi ko na alam." Na kasi yun pala yung dati might be 1 hour ago, might be in A room second ago, oo, might be in room number 1 tapos nasa room number 2 na siya. So alam mo yung dati, alam mo nasa room number 1. So kung nasa room number 3 o number 5 hindi mo alam. So parang gano'n 'no, pero the point is, ah
you may not deceive. You're just telling na what you are what you actually know, no, pero it's not to deceive the somebody. Pero again, if it is yun nga sa grave harm, 'no, again iba yung valuation. Yeah, kasi nga 'di ba may concept tayo sa well, sa canon law na sa nag-a-apply 'yun, yung salus animarum 'no, na ang pinakaimportante sa lahat ng bagay ay yung salvation of souls. Again, this is Christian ethics, eh. So, there is a religious ano dito, concept na papasok 'no. So, ang importante is not just about telling the truth 'no, telling the truth na blunt honesty, no. Rather, ang importante yung salus animarum, eh. Another example na Considerations, naisip ko pre, for example 'no, namatayan ka 'no, kamag-anak, parent for example. Tapos may isa ka pang kamag-anak, let's say yung asawa nung ano, nung namatay na matanda na 'no, mahina na. Sometimes out of charity hindi natin sinasabi yung nangyari 'di ba? We choose na hindi na lang niya malaman na namatay na pala yung kanyang asawa, yung kanyang anak 'no. So, niloloko ba natin siya? Is it for his or her harm? Hindi 'no. It is actually for his good or for her good 'no. Kasi nga kapag nalaman niya baka ma-devastate siya, baka ma-depress siya, baka lalo pa siyang magkasakit 'no. So, hindi natin ginagawa yung paglilihim, yung hindi pagsabi sa kanya ng katotohanan because we want to deceive him or her. Rather because of love, no? concern. For him or her, for concern, no? Kaya, truth telling is not just about blunt honesty, but rather about justice and charity. Yan ang kay Aquinas. Ayos. Now we move to the Yan, classical di ba? Paano tayo? time, Paurong 'no? tayo ng paurong. Paurong tayo pero po-forward tayo mamaya. Well, si Aquinas kasi galing lang din siya kay Aristotle, then Aristotle improved Plato, pero kanino ba nanggaling ang lahat ng ito? So, rekta tayo sa source, kay Socrates. Socrates is the mentor of Plato. Basically, the guy did not write anything, so we learned everything about Socrates through and from Plato. Pero, in the discussion on the reflection on truth, ito si Socrates ang madalas na nakikipagdebate sa isang sophist. Ah, Again, just a little background again to contextualize the learned, no, yung mga matatalinong tao back then. They loved the title sophists, no, kasi nga ibig sabihin ng sophist is wise man, no? Even Democritus, yung founder ng atom, sophist yun, eh, sila Gorgias. Si Pythagoras, 'no, and eventually nadapyan nila Socrates. Parang sabi niya parang hindi ako komportable sa salitang sophist, eh, parang, well, I'm not a wise man, 'no, lalo na kay Socrates, eh, sabi niya, "The more you know, the less you know." Kaya nga all this time ang alam ko ay hindi ang tanging bagay na alam ko ay wala pala talaga akong alam. Kasi the more you are learning something, it's logical to understand or to realize also na all this time wala ka pala talagang alam kasi you keep on learning something new. So, instead of sophist, ginamit nga nila yung term na philosopher, lover of wisdom. Kaya dun galing yan. Anyway, yun lang yung parang backgrounder. So, we have to look at Socrates as someone who investigates the truth. Kaya nga yung tawag niya dito ay ano, eh, inductive method, 'no. So from something, tatanong siya, "Bakit?" Na ta's yung sagot na yun, tatanong ulit siya, "Bakit? Bakit?" Hanggang dumating ka doon kasi yung step one, 'no, nakalimutan ko na, eh, pero ang step one is Socratic ignorance. So, you start with ignorance. So, what is truth? Then somebody will answer, "Truth is ganito, ganito, ganito." Eh, bakit? Bakit? Hanggang sa fourth stage, 'no, which is yung meiotics na tinatawag. Meiotics meaning giving birth, literal. So, from ignorance, manganganak ka ng knowledge, manganganak ka ng truth, ng katotohanan kasi you were able to learn, 'no, because of constant questioning. So, in a particular dialogue, so sabi ni Socrates,
he would believe that the soul is more harmed by doing wrong than by suffering wrong. Tagalogin natin, mas mas masama yung gumagawa ka ng mali kaysa mag-suffer ka dahil sa mali, sa suffering wrong. Ibig sabihin, yung paggawa mo mas nakakasama sa'yo kaysa yung consequence na tinatanggap mo. Kasi tulad niyan, hindi naman tayo involved sa flood control projects, sa anomalous flood control projects. Pero we are suffering every time hindi tayo makapasok. Every time na may nawawalan ng buhay na kababayan natin, may nawawalan ng bahay. O bakit isisisi ba nun sa mga Pilipino na, "Hindi kasi kayo bumoto diyan." Hindi, hindi gano'n yun. Hindi binoto niyo kaya nangurakot, hindi. In good faith nga yun, na boto namin 'to kasi alam namin dadalhin kami nito sa kasaganahan, sa kaayusan. Pero this happened, nangurakot. So, yun yung kay Socrates. Mas harmful yung gumawa ka ng mali kaysa mag-suffer ka dahil sa mali. Kumbaga mas okay na ikaw yung receiving end ng injustice kaysa ikaw yung gumagawa ng Gumagawa. injustice 'no. Makita mo Pero puwede ba yun yung, pre kapag magsa-cite ka muna ng Bible, okey ka na tawag dun dun? ano, hypocrisy. Ay hindi ba ano yun, safe ka na. Safe ka na. Ah, Oh, 'di ba napaka-ano, napaka-protestante ng logic na ano, save ka na, just confess Jesus. Anyways, ano yun, excursus. Pero another anecdote pre sa buhay ni Socrates 'no, dito yeah, natin yeah. talaga makikita kung paano yung kanyang ethical viewpoint, eh. Of course, as you all know 'no, na si Socrates later was condemned to death by the Athenian democracy because of the suspicion or the accusation of corrupting the youth. Kasi nga dahil sa kanyang pamimilosopiya 'no, na katulad nga ng sabi ni Russell kanina, hindi siya yung nag-i-indoctrinate na ito yung totoo, ito yung totoo. Rather, medyo mas revolutionary yung kanya, yung tinatawag na Socratic midwifery, di ba? Na tanong lang siya ng tanong, bakit, bakit, bakit? Hanggang lumalabas yung katotohanan. Nadi-disturb ngayon yung status quo. So, he was condemned to death. No? At dahil siya ay Athenian, ang kanyang ang kanilang death sentence noon ay kailangan mong uminom ng poison 'no, ikaw mismo kasi hindi ikaw pinatay. Ikaw yung kumbaga yung ano, agent ng sarili mong kamatayan. So, according to the story, nung pagkainom na niya nung poison, nasa paligid niya yung mga ano, yung kanyang mga estudyante. Nandun si Plato, si, 'di ko alam yung mga pangalan ng iba. So, marami sila nandoon. So, nag-iiyakan sila. Pero Socrates remained calm 'no. In fact, bagong-bago siya mamatay, parang huling salita niya nga raw, huling mga sentence or mga salitang lumabas sa bibig niya ay, nalimutan kong bayaran yung utang kong manok kay ano, Asclepius ata yun." So, ibig sabihin hanggang sa huling ano niya, ang nasa isip niya pa rin ay yung paggawa nung tama 'no. Ang paggawa nung kanyang hindi lang dahil sa duty, rather because yun yung tama 'no. So yun yung medyo pinagkaiba nila ni Kant 'no. So for Socrates, pagdating natin dito sa tanong natin 'no, is it always bad to lie? For Socrates, lying corrupts the soul 'no. It corrupts the soul. It detaches a person from what is real and what is good. At yun ang dahilan kung bakit siya masama. Kasi as a rational being, ang kailangan mong alagaan, kung inaalagaan mo yung iyong katawan to survive, mas importante, lalo mong dapat alagaan yung iyong kaluluwa. Kasi nandoon yung seat ng iyong rationality. Pag tinanggal mo yun at katawan ka na lang, isa ka na lang animal, no? So, yung care mo for your soul is very important. Lying corrupts your soul. Kaya masama siya kasi it corrupts the seat of your reason. And sa tingin ko, this is my critique on, truth, nasa post-truth na nga tayo pero gusto ko lang i-apply dito sa ating political landscape. Well, we are not naming names pero may isang halimbawa, may isang politician na talagang
I can really say I admire the rhetoric, the art of Sophists. oo, the Rhetorics, art eh. of speaking na talagang kung talagang tutok ka mako-convince ka, eh, 'no? But gusto kong i-emphasize 'to pare kasi napakaganda. Lying corrupts the soul. I have two critiques. Number one, for example, dito sa sophist na ito, madalas we can listen to this person, pakinggan mo mga speeches niya, mako-convince ka na, "Wow, ang galing nito," and talagang, nagme-make sense yung mga sinasabi niya. And well, to others perhaps inspiring, at the same time, grabe talaga yung acumen 'no, nung husay nung statesmanship for example. Pero alam mo yon yung the people do not forget, eh. Lagi nila tatandaan yung patong-patong na kasinungalingan from the 10K. Sige 'pag manalo ako sa Senado lahat ng pamilyang Pilipino tatanggap ng ₱10,000. Oh. Tapos yung 50 million worth nga ng kaldero dun sa Southeast Asian Games 'no. So, the point there is, alam mo yun, ang dami ng mga kumokonekta sa kaniyang pagsinungaling, and lately nga 'di ba sabi niya, "What if mag-resign lahat ng mga elected officials then mag-stop election?" Tapos nung may kumagat, "Ay hindi, gusto ko puwede ako mauna pero lahat tayo, pero hindi ako magre-resign." So then, people are beginning to catching 'no, to catch, with the lies 'no, oo. Pero alam mo yung nakakalungkot dun 'no, and this is my critique number one, continue to deceive yourself. Nagiging totoo na, eh. 'Pag lagi ka nagsasabi ng kasinungalingan, yun ang nagiging totoo sa'yo, Kasi nga which para brings raw me maging ano 'di ba, maging effective yung lie dapat ang una mong lokohin, yung una mong sarili mo. pagsinungalingan sarili mo 'di ba? Yeah, yeah. And this is my critique number two. The problem with us also is language barrier nating mga Pinoy. We don't know, ako personally na lang sa akin, hindi ko fully alam kung anong ibig sabihin ng corruption. Okay, Tagalog, katiwalian, kurakot. Pero madalas 'pag sinabi mong kurakot o corrupt ang isang opisyal, magnanakaw lang siya ng pondo, eh. Pero hindi yun ang ibig sabihin ng corruption, kasi kung babalik tayo sa buhay ni Socrates, wala siyang ninakaw. Diyos ko, parang halos nga walang damit 'to lagi, eh, 'no? Ang isang kuwan lang sa kanya ay mahilig siya sa mga boys 'no, yun yung isa sa mga, critic sa kanya o yung tsismis about him 'no. Pero kay Socrates 'no, kinorrupt niya daw ang mind ng youth, and it's a grave sin against the the democracy of Greece 'no, kaya kaya kailangan niyang mamatay 'no, pinainom siya ng lason. Balik natin sa Pinoy, hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng corruption. Kurakot, okey, kurakot 'yan, okey, nagnakaw lang 'yan ng milyon. Kaya minsan makikita mo yung mga naratibo kung talagang ano, maaawa ka sa mga kababayan natin na sumasamba ng mga pulitiko, kasi sasabihin nila, "Okey lang 'yan kasi at least may nagawa naman, tsaka ilang milyon lang naman 'yan, eh, pinaunlad naman niya yung bayan namin et cetera, bla, bla, bla." Pero hindi kasi yun yung point ng corruption. Eto mismo yung sinasabi kong issue ng corruption. Hindi yung nagnakaw ka ng pondo, but rather yung dating pinaniniwalaan natin na absolute na katotohanan, pagmamahal, hustisya, dignidad ng trabaho, dignidad ng pagkatao ng tao, dignidad ng kababaihan, dignidad ng mga bata, dignidad ng mga lalaki. Mga ito mga katotohanan 'to na ano, eh, walang kompromiso. And here comes the politicians, minura ang Diyos, minura ang Santo Papa, nagjo-joke tungkol sa panggagahasa o rape, then palakpakan pa rin ng mga tao, nambabastos, nangmumura ng kung saan-saan. Then, okey, at least 'di baling bastos, at least totoo lang siya sa sarili niya. 'Di baling pumapatay siya ng tao o nag-uutos siyang pumatay ng tao, at least may nagagawa. And yun ang point, yun ang nako-corrupt, yung Yun ang values corruption, natin. oo. Yun ang corruption, yung akala natin harmless yung vulgarity, harmless yung violence na state-sponsored, ay hindi pala. Ang una palang casualty, yung values natin. And I think unless ma-realize natin fully yun bilang individual at bilang isang bayan, hindi matatapos ang corruption. Kasi tulad niyan, ano yung may mga nagra-rise na mga batang politiko.
sinasabi nila anti-corruption sila. Napaka-convenient, anti-corruption, 'di ba? Pero wala pa silang napapatunayan. Pero, "Hindi, anti-corruption kami kasi ayaw namin sa magnanakaw." Pero hindi, eh. Ano yung background nila? Political dynasty. Corruption pa rin yun, eh. Kasi, okey lang pala, okey lang kahit galing sa dynasty basta kumakalaban sa current administrasyon. Kaya ako hindi ako pabor dun sa mga walang ibang ginawa kundi mag-rally. At the same time, wala rin akong bilib dun sa mga magra-rise lang para mag-exploit at kunin lang yung spotlight and magpakilala na bagong brand sila only to be the perpetuation of a bad practice. So ito yung aking dalawang kritik doon na sa personal level lokohin mo yung sarili mo, okey na. Basta may clout ka, basta may kakampi ka, okey ka na. And number two, hindi natin alam talaga kung ano ibig sabihin ng corruption. And with Socrates and his life 'no, marami pa tayong kailangang matutunan bilang Pilipino. So, yun. Anong ginawa ni Socrates? Mind you, Socrates was a very famous person. Marami siyang connection. Kung ita-tap niya yung connection niya, wala siyang problema. Pero anong ginawa niya? Instead na manghimod ng puwet o, mag-please ng mga judges, eh, sabi niya, "Sige, eh, kung sa tingin niyo yun ang kaso ko, eh, di akin na yung hemlock." 'Di ininom niya. And now we know Socrates as the person that he was. Ano pa, 600 BC 'to, so Mm. more than 2,600 years ago, 'di ba? So that's genuine commitment to the truth kesa politika-politika. And that is why, first, yan ang dahilan kung bakit siya na-condemn. And also, that is the reason why we look at him as the model of a philosopher, no? Someone who, in his words and in his death, no, he showed yung kanyang integrity. Yung kanyang integrity na mas importante kaysa sa sarili niyang survival dahil sa kanyang commitment sa truth, no? Again, pwede niyang ano eh, pwede niyang sabihin na, "Ay hindi, medyo nagkamali kayo diyan sa inyong accusation sa akin. Hindi ko naman sila kino-corrupt. Ano lang naman ako, nagtatanong lang naman ako ng ano, 'Di ba? ng 'Di mga ba, 'di ba? bagay." 'Di ba? Yeah, O puwede rin niyang sabihin, "Uy, 'di ba ano kita, kaibigan ko yung anak mo, ikaw ano ka, estudyante kita." 'Di ba? Puwede niyang gamitin yung kanyang mga connections. No, nung sinabi sa kanya na, "Kino-corrupt mo ang isipan ng mga kabataan ng Athens dahil sa iyong mga tanong." Ang sabi ni Socrates lang, "Ako wala akong tinuturo sa kanila. Kasi ako wala akong alam, ang tanging alam ko lang ay wala akong alam." 'No? So kung dahil doon ako ay guilty, edi i-condemn ninyo ako dahil yun ang duty ninyo bilang demokrasya at tatanggapin ko yun bilang citizen, yung inyong magiging ano, judgment, 'no. Hindi ko yun ia-appeal kasi naniniwala ako sa demokrasya, yun ang sinabi ni Socrates, 'no. So, you can see here yung kanyang integrity na hanggang kamatayan, eh, isinabuhay niya at ikinamatay niya yung kanyang, dedication sa truth, 'no. Hi, this is Lennon from the future, 'no. So pansamantala lang nating ini-interrupt ang episode na ito. Dahil napahaba kami ng recording, ay ika-cut natin ang episode na 'to at gagawin natin siyang 2 parts, no. So if you want to continue the episode about the morality of lying, is it always bad to lie? Eh, you may want to wait for another week, no, so that you can listen sa opinion naman ng mga philosophers like Elizabeth Anscombe, ng mga utilitarians, ng mga situationalists like Fletcher, and of course, ng Oriental philosophy. So, see you next week. Continue pa rin tayo sa ating usapang filosofiya sa kalye, usapang kasinungalingan. Is it always bad to lie? Bye-bye!